po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Lost. Alright, yan po ang Victory Worship and Lilim. At good morning Metro Manila, buong Pilipinas at sa buong mundo na nanonood po rito sa ating programa sa iRadio. Araw po ng Friday and today is May 29, 2021. Bible study na naman tayo ngayon. Sunday, bali-bali, Sunday Friday. sa kanila ngayon, ano? Sunday, no? Sunday doon. Friday. Saturday ngayon. Saturday ngayon. Yeah, oh. Yeah, so ang bilis ng panahon at 2 days na lang tapos na yung Mayo at pasok na tayo sa kalagitnaan ng 6 months. Oo. Pumati ka naman, Pastor James. Ito po si Pastor James dito sa iRadio Los Angeles. Welcoming you all to our live stream Bible study. Next naman. Andito si Pastor James at saka si Casel. So ngayon, nag-recording kami ng yung mga condiman songs ni Casel so para sa kanyang YouTube channel. And yun. Kaya sabi kasi si Manong Celso doon sa kanyang mga composition na hindi niya na ipopost. Yan ang kanya kasing passion yung kanyang mga songs. But anyway, Sabado po ngayon dito at Bali Sunday dyan sa inyo. At we hope na ang inyong weekend dyan ay maging masaya, no? Yung iba dyan sila ngayon nasa church, yung iba. Kaya makikita natin yung ating mga viewers hindi ganun karami. But anyway, hindi naman importante yung paramihan. Importante kahit 2 or more persons gathered under my name. Sabi ng Panginoon, I'll be with them. ang kanyang presensya ay nandito tayo. We are more. According sa ating ngayon, 10. 10 tayo. So, ibig sabihin, nandito ang ating Panginoon. 2 na lang. Ah. Hanapin natin siguro. Siyempre. Marami tayong activities na darating tong Yeah. June. Exciting. Father's Day. Mm. Yeah, kagabi kasama natin si Pastor Sunny, si Pastora Maridet, si Sergey. Pero pagod na pagod kami kagabi ni Karim dahil Friday kasi marami kaming trabaho kahapon so work. Busy kami kahit na maglo-long weekend dito dahil sa Memorial Day. Unfortunately, yung ibang mga kasama namin na hindi nagsipasok, so kami ang nag-take over nung kanilang mga trabaho kaya Kaya, pagod pag uwi ko, lupay-pay kagad. So, and then yung Pagkal pa ng radio. kaya kung na siguro yung iba nakapansin parang hindi kami active kagabi mo siya. Si Karim, halatang pinipilit na lang yung katawan niya na Galing pa hospital yun, no? yeah. Yeah. But anyway, pasalamat tayo sa Panginoon dahil sabi nga, the show must go on. And yet, ang kalakasan ay nakukuha natin sa Panginoon Diyos dahil gusto natin pong ipaabot din ang magandang balita nga. No? Ganun pa man na ang ating mga katawan ay pagod, no? Ay nandun pa rin yung kalooban natin, no? Na magpadala ng salita ng Diyos, magpaligaya rin, no? Sa mga iba. Yeah. And salamat actually sa Panginoon natin lahat hihingi ng pagpapasalamat niya dahil apart from Him, no, we can do nothing. Maaring sabi ni Brother Ramon, Sister Karim na it's my right na magpahinga dahil galing ako sa doktor, mahirap yung examines. Brother Ramon, marami akong ginawa sa trabaho. Pwede rin natin maging good excuse. There are good excuses, but yet sa Panginoon tayo kasi, doon tayo kumukuha ng kalakasan. Amen. No? Yan ang maganda Cannot complain. Oo. Yun ang kapaguran na yan. Tawag nito yung pinupuno ng Panginoon Diyos niya. May kapalit naman na blessing. Kaya pagtulog mo nakangiti ka pa rin. Ako, okay na ako sa ganun. I mean, kahit pagod ka, stress ka, pero kapag blines ka ng Panginoon,
Siyempre doon ako, kung bibless niya ako sa mahabang buhay o kayang kalusugan ko, wow, sige, kahit na bugbugin mo ako sa trabaho dyan, kakasilbi sa Panginoon, I won't mind. Basta importante ang kapalit nito ay bibigyan niya ako ng malusog na pangangatawan, mahabang buhay. And for sure, hindi naman niya ako pababayaan. Ano? Hindi niya ako gugutumin. Doon natin may experience yung sinasabi ng Panginoon, peace na galing sa Kanya. Amen. That surpasses everything, no? The peace that the world gives, nawawala po yun eh. Habang ang peace ng Panginoon, yung kapayapaan na yan ay napakasarap po matulog sa gabi. Nakangiti ka pa. Kaya kung kinuha ka ng Panginoon, nakangiti ka. Yeah. No? Kahit natingnan ka sa burol mo, nakangiti ka. Yeah. Kasi, ang huli sa puso mo, ang Panginoon Diyos. Yeah, kita mo yan. Pero iba kasi natatakot pag pinag-uusapan yung kamatayan. When you say death, Isang araw pag-usapan na ng kamatayan. yan. Kasi yung akala nila, death is, that's it. Done. Finish. Kapis. Oo, tapos ka na sa mundo. Tapos na sa Pero mundo. ang tanong doon, pag tapos ka na sa mundo, saan ka pupunta? Kasi ang Panginoon na nilikha tayo, we have to go back to the Lord. And everything that we do here, we are tawag ito, answerable to all our deeds dito sa mundo. Kaya nga, dito sa mundo, ay sabi ng Panginoon, ihanda nyo sarili nyo. No? Ihanda natin sarili. Kaya, pag hinanda natin ang sarili natin, no? Pagdating ng araw, no, dalawang part lang pupunta natin eh, sa impyerno o sa langit. No? Pag hindi tayo naghanda para sa Panginoon, sa impyerno tayo pupunta. Pero kapag hinanda natin ang sarili natin with the Lord Jesus Christ, siyempre, kung saan ang Panginoon, there I will be with you. Sabi ng Panginoon eh. No, di ba? Kaya napaka-importante rin po na itong ginagawa natin sa iRadio na magkaroon ng isang Bible study sa tuwing Sabado. Kung maaari lang sana araw-arawin natin. But again, thank the Lord na mayroon tayo pong every night, no? Or every day na at least 30 minutes na nakakarinig kayo ng iba't ibang preachings ng mga iba't ibang pastors. Ang salita ng Panginoon. Yeah. No? Maalala ko nung unang panahon to, si Brother Ramon lang, no? Siya lang nagsasabi ng mga verses na yun. No? At doon namin nakita na kailangan ni Brother Ramon ng tulong. Ayun. I know, pakiramdam ko noon yung bang isang sundalong sumusugod sa gera na wala kang kabackup. And then, parang si Joshua, si Joshua na sa Old Testament, na dinig ng Panginoon yung kanyang mga request na although si Joshua natatakot din siya na kaya inutusan siya ng Panginoon, Joshua 1:9, have I commanded you, be strong and courageous. Naduduwag na rin siya dahil sa trials, sa maraming problema niya sa buhay. So binigyan siya ng ng Panginoon ng support na I will never leave you nor forsake you. At hindi kita iiwanan. I will always be with you wherever you go. Yan ang pangako ng Panginoon sa kanya. So doon siya humugot ng kalakasan. Kaya nakita mo, Kuya Ramon, kung di nangyari sa iyo yun, di mo ma-experience yung I will not leave you nor forsake you. Kasi maalala ko kasi si Kuya Ramon noon, nagtatawag kung sino makakatulong niya sa mga verses o sa mga kahit man mga pastors o leaders na makapagsalita ng the Word of God dito sa iRadio. Pero I think isang taon yata na wala eh. Puro si Brother Ramon, naalala ko yun eh. Sinabihan niya rin ako pero pumasok at lumabas sa tenga ko yun noon eh. Pero ayun nga, sabi nga ni Brother Ramon, kung di nangyari yun siguro sa kakarami, di niya nakita yung I will not leave you nor forsake you. Kaya nung nagkaroon ng nabagabag na isang tao, no, may dumating na isang tao dito kasi nabagabag siya. Pinuntahan pa ako. Pinuntahan siya talaga. Nag-usap-usap naman sila. Yung pala, yung nabagabag na tao, yung rin pala ang taong kan. Pinadala pala. Pinadala ng Diyos na siya pala. na umpisahan ngayon ng mga siya pala yung tutulong. ng mga ganon. No? We just don't know. And you see, pati din yung tao na nagulat din sa sarili niya. Kasi kung hindi nangyari din yun, hindi siguro halawak na ganito. And you see, if we just allow God to work in our lives, kasi kung minsan inihiling natin yung holy pilit yung pinipilit natin. Let us just see the hands of God work in our lives at kita mo. No? And the more we see that, the more we praise God. Amen. Kaya nga napaka-importante, kagaya ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi, ngayong araw na to,
Yung lesson 2 natin to how, no? How to know the Bible. Paano natin kilalanin ang Bible. Okay, kung sino tong Bible na to. So, ito po yung title natin, Brother Mar. Yeah, pero bago ang lahat, batiin muna natin Oh, yeah. na kasamahan Oo, pala. natin dito na kasama natin sa Bible study. Yes. Of course, kasama natin si Lona Alejandro, Dulce Solis, si Eka Andes Alejandro, Velasco. Eka. At saka si Ibon Justiniano, si Nanay Ludet Ludet, Ignacio. Ayan, Nanay Ludet. Nanay, thank you. May sinasabi sa akin ng Panginoon tungkol sa inyo. And Sean Cyrus Catral Catral Oclaray. Sherlyn Labay. And of course, si Madam. my better half, Oo. Nelda. Sister Nelda andyan. Shell Ginawan. Si Karim andyan, nanonood. At si Caselso. I-bonus din. Yan din siya pa. Nabanggit ko. Jen Nunez. Lina Flor Aceremo Sales. Sino ba? Kitty Corinis Gablana. At ang aking sister, Bernadette Delphine. Ayan. Of course, si Jeremiah. Alam ko Jeremiah. nanonood yan. Jeremiah. Thank Ang you. sarap naman magbasa ng Biblia or kaya, alam mo yung katulad na nabanggit natin kanina yung tungkol sa death. Very interesting yung topic na yan kasi yung iba kasi sa atin takot mamatay at yung iba naman handang mamatay. Yung iba naman walang pakialam sa buhay, so bahala na. Pero Yeah. hindi natin alam kung meron tayong patutunguhan kung saan tayo pupunta. At this time, tanungin po natin ang sarili natin. Ako ba ay ligtas na? Yeah. Yan ang tanong natin sa ating sarili. Bago natin sabihin na handa na ako mamatay or hindi pa ako handa. Pero kapag tinawag na tayo ng Panginoon, kasing appointed time, hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin, tatawagin natin Panginoon. Yeah. Maybe siguro sa isang Bible study natin, we'll talk about death. Death. Pasadahan natin tungkol Yan. what does death really means sa ating buhay. At saka yung, alam mo, interesting topic sa mga ating mga viewer, I think, kagaya ko nun, interesado ako sa death. Second is yung the Book of Revelation, yung pagdating ng Panginoon. Yeah. Yung ano yung mangyayari sa second coming of Christ. Yung Antichrist, pag-uusapan natin. Yung the seven churches. Yeah. Yung the candles. Yung Seven lamps, Seven trumpets, seven trumpets. seven bowls. Yan. Naku, talagang kikilabutan kayo. Talagang very exciting po. Pero mapalad po ay blessed po ang mga kabasa o babasa po ng At makakakinig. mga kinig ng Revelation. Yeah. Bigyan niyo lang ako ng ilang linggo po at kasi pinag-aaralan ko. I have to go back again to my notes para ma-press ko na naman ang aking pag-aaral. Siguro pagkatapos ng aking schooling. Okay. No? Yeah. Schooling yan. Tapos siguro ng Father's Day siguro. Tapos ng Father's Day yun. Alright. Okay. Sige, umpisa na tayo. Natin sa ating Bible study. Siguro manalain muna tayo, no? Okay, yes. Sige, magandang araw po. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming lumalapit sa inyo. Sa dakong Pilipinas ay ito yung araw ng linggo, araw ng panambahan. Alam ko mayroon maaring iba sa kanila po ay nasa kanilang mga sariling iglesia, ngunit mga ilan din po ay nakikinig. Salamat sa kanila at nawa Panginoon ay gamitin mo ang pagkakataon na to na magamit aming buhay, may pahayag ang magandang balita sa kanila at nawa ay matuto po kaming lahat na kung paano po namin titignan ang iyong mga salita. Lahat po ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 So ito po yung ating lesson 2, no? Ang title po ng ating lesson would be How to Know the Bible. Paano po natin makikilala ang Bible? Okay. So, bago natin tingnan yung una, ay pasakali muna ako sa inyo na kung halimbawa, mayroon tayong nililigawan noon, siyempre, kailangan makilala po natin sila. Di ba? Lubos-lubusan makilala natin upang sa ganun ay ang ating kalooban ay mapasa kanila. Hindi ba? Ganun din po sa Bible. We know kung tayo po ay naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos na kinasihan niya to ng kanyang banal na espiritu, no? At buhay. At kung naniniwala tayo doon, at dito natin makikita ang mga salita ng Diyos na kung sino po siya. Kung mahal natin ang Diyos, di saliksikin natin siya sa kanyang salita. Hindi ba? Ganun din po ang isang taong nanliligaw. Kailangan inaalam niya yung tao. Maging man may mga long distance
tawag dito, dating, ay nagchat-chat din po sila. They give time to chat one another. Sa ganon, pag nagkita sila, parang magkakilala na sila. Hindi ho ba? At ganon din po tayo sa ating pagbabasa o pag-aaral ng Bible upang sa ating pagbabasa. Makikilala natin po kung sino tong Diyos na ating pinaglilingkuran o pinagwo-worshipan. Hindi ho ba? Kaya napaka-importante po na sa to, alamin natin po how to know the Bible. Ang unang-una na kailangan malaman natin how to know the Bible is to hear the Word. Okay? Hear the Word. Hindi ba ko? Okay. Kailangan marinig kasi natin ang salita ng Diyos. Unang-una sa lahat is sa Romans 10, hindi ko mo kaya? Yan. Yan. Hear the Word. Ayan. In Romans 10:17, ito po ang sabi sa Romans 10:17. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Amen. Ang sabi nito, kailangan mayroon tayong panampalataya, no? Kapag narinig natin yung salita, no, doon nabubuo ang ating panampalataya. No? Kaya napaka-importante po na dapat mayroon po tayong marinig. Kahit man hindi po tayo nakakapagbasa ng salita ng Diyos, ngunit kung mayroon tayong narinig ng salita ng Diyos, isa na po yun na bubuo ang ating panampalataya. No? Maari siguro yung mga hindi pa, let's say, yung hindi po nakapagtapos ng pag-aaral, mahirap sa kanila ang pagbabasa, ngunit nandun naman yung puso nilang makinig, no? Doon po nabubuo ang kanilang panampalataya. Hindi problema yun kasi kung nandun talaga yung love, passion, no, nakilala nila ng Diyos, kahit man hindi ka marunong magbasa, no, kailangan dinggin natin, pumunta tayo sa mga lugar o mga, let's say, where studies are going on, and let's listen to them, no, kagaya ng home Bible studies, pumunta tayo doon. I guess, wala naman yatang ako pang narinig na nagkaroon ng home Bible studies na nagpapabayad Kaya libre po yun. Pati pagkain yata libre So, makinig tayo. Dahil kailangan kasi ang ating panampalataya ay galing din po sa salita ng pagkakarinig ng salita ng Diyos. No? Kasi doon mo i-base ang panampalataya mo sa Panginoon Diyos. No? Kasi narinig mo, nagkaroon ka ng panampalataya. So faith comes from hearing. At ang ating pinapakinggan po sa mga pag-aaral ng Diyos ay hindi po yung mga outside the book of the Bible. Kagaya ng kung mayroon kayo mga fellowships, mga chismisan, minsan kasi yun ang nananatili sa ating kaisipan Yung mga outside the Bible. No, yun ang naiuwi natin Kaya pagdating natin sa bahay, ay alam mo ba ito nangyari? Hindi na yung salita ng Diyos. No? Kaya napaka-importante po na yung salita ng Diyos ang sana po maiukit sa ating kaisipan, sa ating puso. Secondary na lang yung mga naririnig natin kung sa mga ating mga fellowship. Di ba? Pero ang napaka-importante kasi, yung salita ng Diyos na narinig natin, dahil yun po ang mag-ignite o mag-ignite na mamubuo ang iyong panampalataya sa Panginoong Diyos. Okay? So, talasan ang ating pandinig sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na pa kung araw ng sa panambahan, ang pagdidinig ng salita ng Diyos ay an act of worship po. Isang act ng pagsasamba sa Panginoong Diyos. At makikita natin na dapat nakikinig tayo sa ating mga tagapagsalita. No? Nandun po sa mga pulpito. Pag nagsasalita sila, hindi po ang hawak natin ay yung ating mga instrumento. No? Mga instrumento. But give us time. Give yourself a time, no, away from anything, but instead of just listening to the Word of God. No? Kasi doon po makikita natin, ganun pala. Now, your faith is being molded by the Word of God. Kasi hinahayaan natin pumasok sa ating pandinig. Okay? Ang pangalawa, na how to know the Bible is that yung, of course, read the Bible. Kailangan magbasa rin tayo. No? Kailangan kung meron tayong sa mga cellphone natin, meron po tayong apps Bible. No? Para wala nang reklamo doon, meron tayong apps Bible. Kundi meron tayong itong libro, no, ng
the book of God or the Bible itself na meron tayo nito. Upang sa ganon, ay kung mayroon tayong mga oras, no, ay babasahin natin. Sa Revelations 1:3, ito po yung sinasabi, Blessed is he who reads. Oh, mapalad ang isang taong nagbabasa, no, who reads, and those who hear. Oh, and who hear, yun yung mga nakikinig din. So sabi ko nga, those who cannot read are not exempted, no? Kailangan nandun sila din para marinig nila ang salita ng Diyos. So they cannot always say, Lord, hindi ko po nabasa hindi ako marunong magbasa Pero meron naman tayong tenga na binigyan ng Diyos para marinig natin. Paano kung deaf ka? Oh. Yung mga kung deaf ka, nakakakita ka naman Hindi ka naman bulag, di ba? Bingi ka lang pero nakakabasa ka. Oh, read pa rin 'yon. So, wala tayong excuse, no? Ayaw ko kung lahat na siguro wala kang senses. Yun siguro pwede mong i-depend sa sarili mo sa Panginoon Diyos. Pero I believe that all will come to know the Word of God. All will come to know who God is at the very end of time. No? So para wala pa magsasabi na, "Oh Lord, di kita narinig noon." Oh, wala kasi nasa bukid ako o nandun ako sa ilalim ng lupa. Wala pong punta doon. That will not happen, no. Kahit magtatago ka, maririnig mo pa rin ang salita ng Diyos. There will be a time kasi marunong ang Diyos, no. Marunong ang Diyos. Hindi natin pwedeng lokohin siya. So sabi nga dito sa read the Bible. Blessed is he who reads and those who hear the word of God or the words of prophecy, no? And heed the things which are written, for time is near. So ano ibig sabihin dito? Dahil kung binabasa natin, no, sa mga kapatid pala, yung pagbabasa pala ay kailangan nilalagay din sa isip natin. Hindi lang yung ini-scan natin, no? Binabasa natin, tapos na. Alam mo na yung istorya. Tama na yun. Pero ang salita ng Diyos, dahil buhay, gusto ng Diyos na ang sa kanyang salita, pag binabasa natin, pumapasok sa atin ito na buhay. Ibig sabihin yan, nagkakaroon ng changes sa ating buhay sa binabasa natin. Kaya nga, kung binabasa mo dito na sa pag sinabi ng Panginoon na thou shall not lie, no? Dahil sa binabasa natin doon sa Old Testament, yung kanyang mga 10 Commandments, sabi niya, thou shall not lie, sana yon naging buhay na pumasok sa ating kaisipan at sana, wag na ako magsisinungaling. Ganun. Para magkaroon ng transformation. Hindi lang po binabasa na gano'n, no? Just for the head knowledge. No? Kaya kasi dito, sabi nito, and heed the things which are written for the time is near. Dahil kung alam natin yung salita ng Diyos, no, lalo sa Revelations 1:3 na sinabi dito, and heed the things which are written for the time is near, nakakapaghanda tayo, hindi ba? Maganda yung, ito pala sinasabi ng Panginoon, maghahanda ako ngayon. Kaya pagdating ng Panginoon, kahit anong oras, no, naghanda ka. Kasi Boy Scout ka laging handa. Girl Scout ka, laging handa. No? Hindi yung, bukas na. Yung proscadinator ba yun? Nakalimutan ko yung word na yun Yung sakana ka ng sakana. No? Ganun ako noon bukas na. Kasi alam ko, bukas na. No? Tinatawag manana habit. Bukas na. Putting for tomorrow, what will you do today? Yan. Yung ganun. I used to be like that. No? Pero, sometimes ganun din pa rin Pero, doon na yung takot ko Kung di ko ginawa bukas, gagawin ngayon, magdo-double effort ako bukas. Kapag dumating yung bukas na naman. Triple effort na. Kaya ngayon, natambakan ako ng projects. No, ganoon kasi minsan we suffer the consequence of it. And nakikita ko no. And God knows naman na minsan pumapalpak tayo niyan. Pero kailangan kasi marunong tayo mag-rebound. Ibig sabihin rebound niyan, Lord, pasensya na, kasalanan ko. Kailangan kasi we have to admit na kasalanan natin. No? Kung minsan kasi kung sino-sino ang tinuturo nating may kasalanan no? Actually, nasa atin naman ang may kasalanan. Pero sabi ko nito, mapalad ang mga taong nagbabasa ng salita ng Diyos. Let us read the Bible. Give time to read the Bible. No, give the time. I know sa ka-busy ng ginagawa natin dito sa mundo, para bang
pagod na tayong magbasa pa ng Bible. Pero kung comics, nababasa natin, itutuloy pa. Abangan pa, di ba? Pero bakit kaya kung sa Bible, hindi? Kasi, ang excuse mo tao, ang liliit. Ang liliit. At saka, ang kapal-kapal. You know what? Nung mother ko, bago siya kinuha ng Panginoon Diyos, no? Nagpadala ako ng magnifying glass eh. Sabi sa akin, James, sabi ko, di ko mabasa na yung Bible. Hindi excuse yan, papadala kita ng magnifying glass. Kaya nagbabasa siya sa ganun eh. Ginagano. Just to read the Bible. Nakakatawa ng nanay ko noon. Naalala ko tuloy siya. So, yun po. Ang una is you have to hear the Word of God. Second is read the Bible. So, ang pangatlo naman ay ang, of course, we have to study. Mag-aral tayo. Study the Bible. Bakit kailangan pag-aralan ang Bible? Sa Acts 17:11, ito po ang sabi. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Iba yung study na yung nag-aaral ka para makapasa ng exam, no? Iba yun eh. Study yung bang kinikilatis mo. Tinitingnan mo kung tama. Oh, yung pinupuntahan mo lang lahat ng paligid noon kung tama nga. Kasi nung nagsalita si Apostle Paul, namangha sila eh. Totoo ba to? Sabi nila. Kaya itong mga Bereans na to, the Berean Jews were of noble character. Hindi po masama yung pag-aral, yung i-question mo yung salita ng Diyos. You have to study it. Kaya minsan, hinangaan ko din po yung mga scholars. Kasi they question dahil gusto nila pong mapalawak ang kanilang kaalaman kung tama nga o hindi. They want to know the truth. Because the truth will set you free. Di ba? Ayaw ba natin yun, pag-aralan yun? Kaya mga kapatid, napaka-importante po na pag-aralan natin ang Bible. No? We go to history. No? Ay, ganun. Kaya pala ganito ngayon ang buhay natin dahil ganun pala ang ginawa ng ating mga magulang noon. Kaya damay-damay tayo. No? Kasi yung ginawa ng ating unang mga magulang, no, si Adan sa si Eve, ay nagkaroon ng kasalanan, pati rin tayo ay nasa makasalanan din na mundo. So, if we don't know these things, no, parang ang buhay natin, magtataka ka, bakit nagkakaroon ng mga ganito dito sa mundo? Bakit mayroong kamatayan? Yan, yung pag-aaralan, bakit may kamatayan? Bakit may gera? Bakit may famine? Bakit ganito ngayon ang mundo? Mga earthquakes, fire, hunger, and so forth, no? Bakit lumalabas ng mga katanungan ng mga yan? Dahil nga may bunga eh. Kaya napaka-importante na saliksikin natin dito sa Bible kung saan ang punot dulo ng mga bungang ito. Kaya isa sa ating mga pag-aralan maybe next week is kamatayan. Bakit may kamatayan sa mundo? Bakit hindi na lang po habang buhay tayong buhay, no? Malakas. Walang problema yun. Ipagkakalob ng Diyos yan sa atin. Pero sa ibang panahon, no? Where there would be no more tears, no? No more hunger, no more bills to pay. Wala na kayong utang. No more pain. No more pain. Dahil tayo ay nanalig sa Kanya. So, sino man ang mananalig sa Kanya, makakamtan niya yung kanyang ganung buhay. No? Everlasting na walang sakit. Buhay na walang hanggan. Oo, buhay na walang hanggan. Walang sakit, walang kamatayan. Kaya napaka-importante po ang pag-aaral nito. So we have to study. So we ask you to study also. No? And this part lang ay isa lang sa gawain natin na itinuturo sa inyo kung paano tayo pag-aralin ang salita ng Diyos on our own behalf, by ourselves. No? So ito yung ginawa ng mga Bereans, no? Talagang matatalino sila. Sa katalinuhan nila, nakita nila ang katotohanan. No? Be wise. No? You should also be wise. But others today, they are wise in a different way. Kung paano ngayon manloko ng tao. Yeah. So, pang-apat na how to study is, nako, ito masakit sa ulo to eh. Memorize the scripture. Oh, bakit napaka-importante, mga kapatid? At least naman sana may mga ilan-ilang mga scripture o verses na na-memorize natin. Hindi na lang yung John 3:16 lagi. No?
ito yung sabi nga dito sa Psalms 119, 9-11. How can a young person stay on the path of purity? No? Kung di niya alam ang salita ng Diyos. By living according to the word, I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart, and that I may not sin against you. Memorization takes a very important role sa ating pag-aaral or how to know the Lord God. Alam niyo mga kapatid, sa pagbabasa ninyo o sa pakikinig ninyo at nagbabasa nyo sa mga verses na to at kung sinusulat ninyo ito o linalagay nyo sa inyong mga tablets o mga verses na to, kinokopya nyo at isang araw, isang gabi, binabasa niya to at lagi nyong inuulit to, it is called memorize nyo. Memorization is sinasaulo nyo po yung salita ng Diyos. Kaya nung mga bata po kami, yung mga estudyante, ginagawa namin nun, para ma-perfect namin yung mga questionnaire, word per word, minememorize namin. Mga bata, magaling mag-memorize sa mga yan eh. So, we memorize yon para pagdating na examination, alam namin, isusulat namin. Kasi nasa ulo natin. Sinaulo natin. So, mga kapatid, it's so important na sinasaulo natin yung salita ng Diyos. No. It's not only our benefit, pero benefit din po ng banal na Espiritu yan. Kasi nakikita ng banal na Espiritu sa atin na mayroon tayong salita ng Diyos. No? At gagamitin yan ng banal na Espiritu yung salita ng Diyos on sometime, somewhere along your way of life sa inyong paglakad. Sabi nga ito how can a young person stay on the path of purity? Kung walang yung salita ng Diyos sa atin, hindi po madidikta ng ating konsyensya. Hindi ba didikta ng banal na Espiritu na ito ang gawin mo, James, para lumakad ka sa ayon sa salita ng Diyos. Kasi nakita niya mayroon kang salita yun Hindi mo lang maalala Ipinapaalala sa atin. At dahil sa memorization natin, nakikita natin kung paano natin magagamit ang salita ng Diyos. No? So, mga kapatid, let us memorize the Word of God other than things. No, mas priority sana ang salita ng Diyos. Other things, secondary memorization. Of course, we have to memorize yung mga daan, memorize ng mga para hindi tayo mawala. Those are important things. Pero ang salita ng Diyos ay napaka-importante. Dahil ito rin ang gagamitin natin bilang sandata. No, pagdating yung ating mga kalaban who is the devil. No? Na kung lilinlangin tayo, mayroon tayong salita sa kanya na sasabihin. Kasi narinig natin to, nabasa natin to, no, na-memorize natin to. Ano po sinabi ng Panginoon Diyos kay Satan, no? Ano kung maalala niyo ano sinabi ng Panginoon Diyos kay Satan, no? Kaya yun ang gamitin natin mga words sa kanya. No? Kaya yun ang gamitin natin sa kanya kay Satan din kapag tayo linoloko, no? Man shall not live by bread alone, no? But by the word of God. Every word that comes from the mouth. Yun. Kasi yun ang ginamit ng Panginoon Diyos kay Satanas din eh. Kita mo, yun ang ginagamit niya. So we could use those words, no? Kasi memoryado niya, no? Stay back, Satan. Sabi nga, gano'n. I rebuke you, Satan. Get behind me. Get behind me, Satan. Di mo yan. Pero wag naman sa pagalit, no? Kasi ayaw naman, kung tayo naman pagsabihin yun, gusto rin naman natin yung malumay na madidinig natin yung mga nun. Kasi kung pagalit, di ba gagalit din siya, no? So, ano lang So, ang panglima na ating na paraan upang sa ganoon ay makilala natin ang salita ng Diyos ay meditate. Hindi po yun. No. Meditate on the word. Ito po yun, sabi ng Psalm 1, no, 1:3. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but those delight in the law of the Lord. Okay, kita nyo yung delight on the law of the Lord. Ito na yung pinagbubulahan ng salita ng Diyos, no? Mahal nila ang salita ng Diyos. And those who meditate on His law day and night. Meditate. I-explain ko yung meditate. The person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruits in season, and whose leaf does not wither,
whatever they prosper. So ano ibig sabihin ng meditate? Ito po yung binibigyan natin ng attention, pinag-iisipan natin yung ating nabasa. No? Yung bang ini-examine natin yung ating mga that's studying. When you meditate is that yung hinihimay natin sa isipan natin yung masarap na salita ng Diyos sa atin. At paano natin ito isasagawa? Iniisip mo na yung mga yun eh. Isasagawa, how we perform this is to give glory to God. No, how to give glory. Meditate means that yung hindi ko dala yung kodi ko. Naiwan ko. Meditate yung yung scripture na for God so loved the world. Inisip natin, for God so loved the world. So mahal niya pala ang mundo. Ganun, yung pinag-isipan natin ganun. Yung we already trying to interpret it into ourselves. No? Who loved the world. Bakit kaya ganun? Sino kaya pinadala niya? Ang Panginoon. Yung pinag-isipan natin yung we give a prayerful thought about the Word of God. No? Sana itong salita ng Diyos na to ay may lagay sa ating puso, sa ating kaisipan upang sa ganun nga ay kung ako po ay matisod, no? Kung dumadaan ako sa mga pagkatisod, ay maalala ko itong mga salita ng Diyos upang sa ganun nga hindi ako makagawa ng kasalanan. Alam niyo, sa ating mga pagkakatisod, hindi po masama. Nangyayari po sa ating buhay upang maipaalala sa atin ang salita ng Diyos natin. Kagaya nito, kapag natisod ka, unang-unang lumabas sa bibig natin ay yung mga yung mga gano'n, mga gano'n. Hindi. Dapat sa rin, kung natitisod tayo, yung bang inaalala natin yung, oh Lord, ano ba dapat gawin ko? No? Bigyan mo akong tulong, Lord. Ganun. Dapat kay Lord dependent tayo sa Panginoon Diyos, sa Kanya. Because we'd like that Word of God really comes and apply to our life. Alam niyo kapatid, kapag na-apply natin ng mga ito sa ating buhay, ay ipinapakita lang natin na tayo po ay gumagaya na sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga sa Bible, be imitators of the Lord Jesus Christ. So kung pag-imitate, hindi ba, mga Pilipino, they are great, they are good imitators. Hindi ba? Kaya makita natin na dapat ini-imitate natin si Jesus Christ. I was once a great imitator. Alam niyo ba, si Fernando po no? Pare, di ka nasisikatan ng araw. Wala pinagsabihan ako na di ko raw bagay. Pero ang ibig ko sabihin naman kasi noon, yung, di ba mabilis bumunot si Fernando po? Mabilis ako bumunot noon. Oo, bayad agad. Para So meditate, ano yung isipin yung gayahin. Yun. gayahin nyo. Hindi yung pagpapapako sa krus. Baka gayahin nila yung pagpapapako sa krus, hindi ganon. Oo. Gayahin nyo yung kaugalihan ng Panginoon Diyos. Kasi yung ginawa ng Diyos, di natin magagawa yun eh. Hindi natin kaya yun. Pero yung ugali ng Panginoon Diyos, yun ang gusto ng Panginoon Diyos na magawa natin. How to learn how to love, how to learn to be compassionate, how to be patient, Kaya nga, it is our attitude eh. Your attitude. Maalala nyo, pinag-aralan natin yung Beatitudes. Yun. Kailangan kasi muna yung ating pangangugali ang ayusin natin. Kasi kung sa lumang mga ugali natin, wala mangyari doon. Hindi natin mai-imitate ang Panginoon Diyos. Kaya napaka-importante na we have to study. We know how to study. We know how to meditate. We know how to read the Bible. We know how to memorize the Bible, the Word of God. No, kahit, what? It's nice to memorize the Word of God. Para kung sa ganun may dumadating na pagkakataon, yun pala ang ibig sabihin. Meron, naalala natin. So, ito po kapatid, ang ating napag-aralan ngayong araw na to first is that we have to hear the Word of God. We have to hear the Word of God. We have to read the Bible. We have to study the Bible. We
we have to memorize the scripture, and we have to meditate the word. So ito po ang 5 aspekto na dapat natin gawin. Sa ganoon nga ay makilala natin o alam natin kung sino nasa libro na to. How the Bible works in our life. Amen. Amen. So, sana po meron tayong natutuhan sa ating pag-aaral ngayon. Recap lang, Pastor, ano? So, yung 5 po na binanggit ni Pastor James, yung paano natin pag-aaralan ng Biblia. Number 1, hear. Susunod, Hear, read, read, study, memorize, and meditate. meditate. Pero, tanong ko, Pastor James, siguro, balikan natin from the top, ano? Hear. Narinig natin na ang salita ng Panginoon sa ibang mga tao, ano, kagaya ng mga pari, mga pastor, sa TV, sa Biblia, hindi pala Biblia. Yung mga anything that's announcement na naririnig natin sa radyo, sa social media, no, narinig natin. Kasi ang form of social media either by hear or by listening or by watching. or by viewing. So, nagpahiwatig ng ating Panginoon dyan. Ano? Narinig mo na pala eh. Ano ba yung sabi sa Matthew? For those who can hear, let them hear. Let him hear. Kung narinig mo pala, ayan. Pakinggan mo mabuti. Susunod niyan is Read. read. Oh. So, kailangan basahin mo. Para maintindihan mo. Mas lalong lalamin. Oo, kasi narinig mo eh. Interesado ka. Di basahin mo ngayon. Pagkatapos mong basahin ngayon, anong maganda? I think ito yung ibig ko sabihin. Write. Study. Kasama kasi ang writing. Kasama ba doon? Or yung study mo, kailangan isulat mo din yan. Pag, Or yeah. So, yun ang, Yeah. study, no? So, mas maganda. Okay. So, study. Yan. So, isulat natin yung ating mga narinig at saka yung mga nabasa natin. Sulat natin. Kaya tulad natin, ginagawa natin dito sa iRadio, sinasabi ko po sa inyo na isulat ninyo parati mag-take notes kayo. Kami po ay parang mga teacher. Pastor James po, teacher. Ako, taga-remind lang, hindi ako teacher. Nire-remind ko sa inyo, parang assistant teacher lang ako. Nire-remind ko sa inyo, isulat ninyo kasi mahalaga pong isusulat natin Kasi ang mga para hindi natin makalimutan. kasi may darating yatang test eh. May test, Oo. di ba? Paano nagbigay ng quiz? Test. Quiz. Hindi mo sinulat Hindi mo makukuha yung Oo. yung ayuda. na not unless kung ang memorization mo magaling, di ba? Yeah. Kung maganda ang memorization mo kahit walang sulat-sulat, sige, okay ka diyan. Gift yun. Oo. Gift yun. Pero May siyempre, ilang taong ganun. siyempre, yan, memorize. Yan, pag memorize ako nung high school, magaling ako mag-memorize. Pero, memorize mo lang, hindi mo naman iniintindi, baliwala rin. Na-memorize mo, pa-explain mo, hindi naman ma-explain. So, importante pong pag-aralan natin. So, binasa mo, pag-aralan mo mabuti, then memoryahin mo. Yung mga paborito mong verse, pag-aralan po natin yan, kung ano yung ibig sabihin ng mga verses na yan. Yung mga na-memorize natin, ito nga yung pangangat. Pag na-memorize mo na, meditate on what you memorize. Yan, meditate. Pag sinabi namang meditate naman, yung ilagay mo sa isip mo, parang i-imagine mo, parang papasok ka doon sa loob ng eksena na yon. Di ba? Parang ikaw ay nandun sa loob ng box, sa loob ka ng kahon, na ikaw ilagay mo yung sarili mo doon sa pangyayaring yon. So, yan ang meditate. Ano bang other words na meditate? Na Pagbulay-bulayan natin. pag ganon, meditate. Parang imagine mo. Ganon. Parang imagine mo na ikaw si ganito. Yung bang sinasa puso mo. Yeah. Yung bang, kasi sinasa puso mo yun, lagi gusto mo laging maalala, kaya mo meditate yun eh. Yung bang, kung sa baga sa magsasakay eh,
planting rice is always fun. Yung tawag mo dun, yung, ano ba yung planting sa Tagalog? Yung Magtanim. tinatanim mo sa puso mo yung mga salita ng Diyos eh. Mm. Oo. Yung hinahasik mo, hinahasik yung salita ng Diyos sa puso mo. Hinahayaan mo yung paghasik ng salita ng Diyos sa puso mo. No, ilagay sa puso, hindi lang sa isip, kundi sa puso. At actually sa isip din sa puso. Kasi kung sa puso, baka ako maiba eh. Feelings kasi ang puso eh. Sabi ni Ibon, pagnilayan daw yung meditate. Pagnilayan. Tagalog yung lalim ah. Ang lalim nga eh. O parang ganun eh, hinihimay eh. Siguro nga. Yung mga hinihimay mong ganun eh. Hinihimay mong ganun. Pag-himay. Kasi kailangan... I think parang gano'n. Hinihimay mo. Hinihimay mo. Para mas lalo mo pang gets. Dissect. Dissect mo. Para lalo mong gets ngayon. Kasi, ganun ba yun? Kaya ka pala nagkaroon ng your freedom because yung ginawa pag naintindihan mo yung ginawa ng Panginoon Diyos, at alam mo yung salita ng Diyos, the truth will set you free. Yung freedom na yun, ibig sabihin, you're no more under the law. Di ba? Kasi ngayon, mga ibang tao, o may ilang pang mga tao, they are still under the law. Yung mga manampalataya, hindi na sila under the law. Tapos na yun sa kanila yun eh. Kaya, kailangan intindihin natin dahil nahihimay-himay natin yung ibig sabihin ng pagkapako ng krus, ng pagpapako ng Panginoon Kristo sa krus, alam natin ibig sabihin niyan, nagkakaroon tayo ng kalayaan. So, yun nahihimay-himay natin sa isip na yun. Ibig sabihin, that's how the process goes on na kaya malaya tayo mga Kristiyano. Ibang klaseng kalayaan to. No more under the tawag ito, yung curse of the law. But we are now by the grace of God. Yan. Sabi naman ni Bernadette Delpin, baka daw pwede idagdag yung application. Yeah. Actually, yung pagkatapos mo ma-meditate yun, ang susunod talaga doon, application eh. Gagawa ngayon ng paraan ng Panginoon Diyos kung paano mo apply. Gagaya ng patience, di ba? Hinimay-himay mo yung patience, Lord. Ito yung patience, maging pasensyaso. No, i-apply mo ngayon. Paglabas mo sa bahay, unang-unang pakita sa'yo ng Panginoon, yung patience mo. Mayroon dyan siguro gagawa ng bagay na yung tenga mo papalting, gano'n eh. Di ba? Humingi ka pa ng patience. Ganun matetes ang patience eh. Ngayon, ganun pala yun. Naku, sabi mo sa sarili mo, naku, napag-aralan ko pa naman yun. Now, you learn from dapat din tayo, we should learn from our mistakes. No? Huwag tayong masyado magpayabang kasi magpataas noon. But, when those time comes of na itinetest tayo ng Panginoon, lalo sa patience or mga ibang hinihiling natin na iayos sa ating buhay, tinetest tayo dun eh. Those testings, those trials na yun, is a testing for us kung we could surpass those patience or we could surpass those yung mga halimbawa lying or cheating or whatever is that. May darating kasing test na ito na naman, mag-cheat ba ako o maglalay ako, ganun. Ganun yun eh. Kapag nasurpass mo yun, nakapasa ka, di ba? You pass that party na yon and you go to another stage. Kasi nahimay mo sa puso mo yun eh. You have now, that is what you call application of your life. No? That Word of God really was cultivated and have grown into your life na pwede mong sabihin yan, no more. Stay there. Dito na ako sa Panginoon. Get behind me, Satan. Ganun yun. Kasi nun sige na nga. Di ba? For the sake of gano'n lang naman yun eh. Yeah. Kaya, it's not that hard na akala nating parang nasa school tayo, no? Na dapat ganito gano'n. Hindi. The Lord maybe parambol-rambol niya itong mga salita na ganitong ginawa natin. Hindi naman it comes in order. It might come in order, pero tingnan natin paano gumagalaw sa ating buhay. No? We should be wise also na tingnan natin na paano natin ipapamuhay itong salita ng Diyos. Amen. Yeah, amen. Okay. Meron ba tayong mga tanong dito na babasa? May mga meron mga addition, meron silang mga dagdag. Isa isip, isa puso, isa gawa ang mga salita ng Diyos. Yeah, that's good. That's right. Yeah. Pero ang ano niyan is reading a Bible, kasi kung mahal mo ang isang tao, halimbawa lang, what will you do?
Kailangan ipiplease mo siya, di ba? Pag please mo siya, anong gagawin mo? Sa mga kalalakihan, panay ang dalaw, panay ang tawag, panay ang papogi, di ba? Yeah. Pag mahal mo yung isang tao, meron kang dalang regalo, kailangan amoy mabango ka parate, bagong paligo, ayan, ayan. Sorry Sa kababaihan naman, pag dumarating yung manliligaw niya, lagi siyang bihis, Oo. malinis, maayos, ang bahay, siyempre. Nakaluto. Hindi, yung mga nanliligaw pa lang. Ay, naliligaw pala. So, I am trying to explain yung pagbabasa ng Biblia. Kasi kung mahal natin ang Panginoon, parang kang nanliligaw eh. Parang ikaw yung lalaki na nanliligaw at ikaw din yung babae na nililigawan. Ganito yung ating Panginoon. By reading, by studying, by memorizing, ito yung 5 natin, diniscuss natin. Kung interesado tayo sa Panginoon, kailangan malaman natin kung paano natin siya makikilala sa pamagitan ng mga 5 steps po na binanggit ni Pastor James kanina. So, katulad din ng pagka nanliligaw ka o may nanliligaw sa iyo, kailangan kilalanin mo siya. Kailangan kausapin mo siya. Kailangan pag-aralan mo rin siya. Yeah. 'Di ba? So lahat 'yun ng aspeto pwede nating i-apply doon sa pag-aaral ng Biblia. Actually, Brother Ramon, tayo yung liniligawan ng Diyos eh. So, kung tayo yung liniligawan, kasi hindi ko alam paano ako liniligawan ni Stanelda. Ako yata nanligaw eh. So, ganun din ang feeling nung nililigawan tayo, di ba? Kailangan tayong presentable, charming, hindi ko alam kasi kung paano yung niligawan ako eh. Sabihin, hindi ka nililigawan? Hindi ko rin alam eh. Pero, Yari. halimbawa, Jesus Yari Christ ka. daw actually is now the one tawag dito, nanliligaw sa atin. Because in the end times, we'll be married to Him. Okay? We'll be married to Him. So, kung tayo ang nililigawan ng Diyos, yung tama nga sinabi, Brother Ramon, na let us do the things na ating pinag-aralan ngayon. Let us, read Him. Listen to Him. No? Let us hear Him. How God talks to us. No? Kasi gusto nang nanliligaw sa atin, tayo mapasa Kanya. Ganun din ang Diyos eh. Kailan pakinggan natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay upang tayo sa Kanyang pagsasalita ay naakit tayo sa Kanya. Yes, I do, Lord. Pag sinabi na, doon na tayo sasagutin natin ang Lord. Yes, Lord, I will follow you. I will follow you. Ganun, di ba? Ganun yun eh. Kasi mahal na natin, nagkaroon na tayo ng relasyon. Yun ang importante. Karoon po na kayo ng relasyon sa Panginoon Kristo. Kasi we could never do this kapag wala tayong relasyon sa Panginoon Diyos. Di ba? Bali wala yan. Why memorize? Why study if we don't have a relationship with the Lord? Yeah. Kaya sagutin natin muna ang Panginoon Kristo sa ating buhay. Pag sinabi ng Panginoon Diyos sa atin, mahal kita, ano sasagot mo sa Kanya? Kasi liligawan tayo ng Diyos eh. Kaya ganun mga kapatid. So, of course, may mga ibang tao kasi dyan, hindi nila kilala ang Diyos eh. Hindi nila kilala ang Panginoon Kristo. Kaya pag dumating ang Panginoon Kristo sa kanila na mahal kita, they would not understand. Sino to? Kailangan pag-aralin ko muna sino itong nanliligaw sa akin. Ganun din po tayo. We have to see, baka ang nanliligaw sa atin iba. No? Yung mayroon, kasi maraming nagpapanggap dyan na totoo, pero peke. Kaya maging kon din tayo. Kaya nga napaka-importante na pag-aralan natin yung totoo eh. Kung sino totoo. Kasi the devil is so cunning to deceive us. Pwede siyang magiging kon eh. Maamong tupa. He would pretend to be the Lord Jesus Christ. But actually, the Antichrist siya. Kaya, be careful of that. Kaya, buti naalala ko yun. Kasi we have to be careful of that. Kasi, darating muna kasi ang mga Antichristo eh. Sa Book of Revelation, sasabihin niya. Actually, nandito na yung mga katropa niya. Yung mga naghahagis na mga naninira ng iglesia, yung mga laging nang gera ng mga iglesia, yung those people na kunwari maamo sila, pero yung pala behind the scene, sila yung naghihiwalay ng mga mag-aasawa, sila yung nagpapahiwalay ng mga membros sa church. Those are the people that you have to be watchful for. Magandang topic yan sa Antichrist, yung sa Revelation niya. Yeah.
ano yan, ma-discuss din natin yan. Very interesting po yan. Tapos titignan mo sa sarili mo ganun, ako ba anti-Christ din pa? Anti-Christ din ba? Kasi sometimes makikita mo yung ugali eh. No. Pero sabi ng Panginoon nga sa akin, maalala nyo yung pag-aalala natin na the wheat and the tare. Oh. Sabay silang lumago, di ba? Oh, sabi ng Diyos, huwag nyo sila muna gagapasin. Baka magapas nyo yung totoo eh. So hayaan nyo muna. Kaya di natin alam yan. Kaya magandang pag-aaralan nila. Don't worry. Hayaan nyo po at ginagawa ko po ng schedules ng mga yan upang sa ganun magkaroon po tayo ng maayos at lalo pa nating magkaroon po tayo ng passion to study really the Word of God. Nung bang una kang nag-aral ng Biblia o nagbasa ng Biblia, interesado ka na ka ba agad? Ganun? Hindi, actually binigyan ako ng purpose ng Panginoon eh. Bakit ako nag-aral eh? Kasi nakita ko yung mga bata eh. Na kailangan nila isang guro na magturo. Kaya sabi ko noon, pagkakataon ko na to na ako na ngayon magsasalita, makikinig naman sila ngayon. Kagaya nung kasi ako lang nakikinig eh. Ngayon, ako na ngayon papalo sa kanila. Mali pala yung aking ano. Pero sabi ko sa kanila, Lord, paano ko naman may tuturo to kung wala akong alam? So, naghanap kami ng school dito sa California, dito sa Los Angeles. Wow, sabi ko, 300 plus, 400 plus per unit. No way. Hindi ko kaya yan. But there was a school in Los Angeles, sa Southeast Los Angeles, which is sa night school ng mga ang tawag nila Los Angeles Bible Training School. So ang binayad lang namin din I guess is $20 for the whole SEM. Wow. Oo. Ang babayaran mo plus of course yung libro wala na. Yung $20 pala registration lang pala yun eh. That's it. Parang halos libre na. No? Halos libre na. Yung mga teachers walang bayad. Alam mo yung mga teachers namin graduate sila ng mga matataas na seminary. Theology. Oo, mga doctors pa yung mga yun. Pero PhD. ang sabi nga nila, bagaman dumaan kami sa mga matataas na tuition fee, nag-aaral ng mga ganito, kami naman ngayon magtuturo dahil alam namin ang salita ng Diyos ay libre. So ituturo namin sa iyo libre. Kaya wala silang nakuha sa amin. Oo. Wala silang nakuha. Actually, at the end of school year, dahil nga sa kanilang kasipagan, nakita namin kasipagan nila sa salita ng Diyos, it is but natural to give, to honor. You know, to honor what they have done. So nagkabag-ambagan kami, nagkaroon kami ng patlak. Oh. Doon nila natikman ang adobo. Only the Filipino. Yeah. Ganun lang eh. It gives you, the Lord gives you that passion eh. Para paano mo hanapin kung paano paraan mo marinig ang salita ng Diyos. Tsaka God's time. Oo. In God's time. Hayaan mo yung passion mo yun, ilig ka dun sa Panginoon Diyos eh. Imagine that, no? May kasama ko nag-quit eh. Dahil ayaw ko na magpapastor. Sabi niya, ang mahal-mahal naman. Sabi niya, ako sa $20 na lang ako eh. O, di okay lang. Marami pa ako natutuhan. No? Kahit na ba hindi university, hindi seminary. No? Pero, it's the same thing. Tinuturo kung ano rin tinuro sa seminary eh. Ang importante din actually, importante din is you have the Word of God. No? Ako nung unang first time kong humawak ng Biblia, siguro 7 years old ako. Wow. Kasi sa bahay noon, sa Pilipinas, bumili yung mga parents ko ng encyclopedia. Kasama Bible yun, no? May kasamang Bible pa yun ng araw. At saka yung mga book stories noon. Hindi pa ako masyadong makakaintindi ng English nung araw. 7 years old ako. Come on. So wala. Pictures lang. Kasi yung Bible namin noon, pictures. Pero nung araw, tinitingnan ko siya. Hindi ko siya binabasa dahil hindi pa naman ako ganun makaintindi ng English noon at saka makabasa ng English noon. Tinitingnan ko lang yung mga pictures. Araw-araw ko tinitingnan yung mga pictures na yon, pero hindi ko siya naintindihan. Naintindihan ko na lang siya nung napapanood ko na sa TV. Napapanood ko sa mga movies. Nakaka-relate na. Nakaka-relate ka na. Oo. Nung napanood ko na sa mga movies, binasa ko naman siya ngayon. Nung nabasa ko na siya ngayon, at saka ako doon siya naintindihan. Mas madali ko naintindihan yung Biblia from Old Testament hanggang New Testament siya doon sa Revelation. Pero
exciting po pagka nagbasa kayo ng Biblia. Once na, kasi istorya eh. Parang naumpisan mo, ayaw mong, ano ba yung mga comics nung araw? Itutuloy. Itutuloy, di ba? Abangan. Isang linggo na Pagka naudlot ka ng gano'n, yung bang, nung araw kasi papasok ko sa UE, nag-aaral ako sa UE nung araw, may dala akong maliit na libro na, na Biblia. Nagbabasa ako habang nasa biyahe. Kasi matraffic ng araw, di ba? Yeah. So yun ang ginagawa ko, pagbabasa, parang di ako mainip. Hanggang sa nakakalimutan ko, nalagpasan ko na pala yun. Nandun na pala ako sa bayan. Namagpas na ako, babalik pa ako uli. Sabi ko yun, kasi pag binasa mo ang Biblia, hindi mo na mabitawan. Yeah, there are people like that na napako dun sa, kasi nandun yung interest eh. Interest. Kasi gusto mong malaman, anong nangyari? Ano yung interest? Para bang hinahabol mo yung susunod na kabanata. Sa comics, di ba? Itutuloy. Bili ka ng bili ng comics noon, sinusundan mo yung susunod na istorya. Pero sa Bible pa, pag naumpisa ninyo, mas maganda pa sa comics dahil totoo talagang nangyari. True to life. Di ba? Napag-aralan, it tells us about the history of the world, the history ng ating panampalataya. Maalala nyo yun, it's a history, it's a poetry, it's a prophecy. Pero ganun, Pastor, may tanong ko lang. Yes. Generally, mga pastors ang madalas nagbabasa ng Biblia. Sa bahay din naman, merong nagbabasa. Pero, ang interest nila is matutunan ng salita ng Panginoon. Makilala nila ang Panginoon. Bakit, ang tanong ko ay, bakit napakahirap sa ibang tao na pag-aralan ang tungkol sa Panginoon? Yeah, actually, isa yan, I believe unang-una siguro masasabi ko sa inyo is about your time with the Lord. No? Pag mayroon kang time na magbasa, give your time to meditate, to read, to memorize, it wouldn't be a problem for you to learn the Bible. The reason why sa mga pastors, dahil yun po ang kanilang tungkulin, no, is to really go into the Word of God at isa pamuhay. I don't know if tawag nito na istorya ko na sa inyo yung isang doktor. Kilalang doktor po sa England, no. Umaga pa lang mahaba na ang pila sa kanyang clinic, no. Ngunit nagbubukas lang po siya pagtanghali na. Nagtataka nga yung kasamahan doon, bakit yung doktor tanghali na siyang nanggagamot. Umaga pa lang mahaba ng pila, no. Alam mo yung sagot ng doktor sa kanyang katiwala, bakit nakakulong siya sa kwarto niya ng half day? Dahil nakikipag-usap sa Panginoon Diyos. Alam nyo kasi hindi rin po biro yung araw-araw na kasama yung mayroon kang inaasikasong tao yung inalagaan. You need really the Lord with you in your side or with sa buhay mo upang magampanan mo yung ginagawa mo no. Kasi pinagtiwala niya ang kanyang trabaho, ang kanyang katalinuhan sa Panginoon Diyos. So makikita natin dito na dependent yung doktor sa Diyos. So he give a time for the Lord. Sa umaga, sa Panginoon yan, sabi niya. Wala na kahit anong gawin mo, hindi kanya pagbubuksan dahil ilinaan niya yung oras na yon sa Panginoon Diyos upang sa ganun nga sa maghapon kahit magtrabaho siya, alam niya ang kalakasan niya galing sa Diyos. Kasi kung minsan tayo paggising natin, alam ko na gagawin ko. Okay. Naiwan ng Panginoon Diyos iniwan natin ang Panginoon Diyos. Kung minsan kasi nagtitiwala tayo sa ating sarili. Kaya minsan when we develop ang pagbabasa ng Diyos, lalo tayo nagkakaroon ng tiwala sa Kanya, lalo tayo nagkakaroon ng dependency na kailangan ko pala ang Diyos sa bawat minuto, segundo ng aking buhay. No? Kasi kung minsan paggising sa umaga, alam ko na yan, gagawin ko. Arugat pa tayo kung minsan. Kaya mahirap yun mga kapatid. But when the Word of God is with us, Lord, umaga na naman. Sabi ko,
alam ko na alam ko kung hindi kayo kasama sa aking buhay, maraming palpak na naman mangyari sa aking buhay. Kasi we need to realize that palpak talaga tayo eh. You know, palpak tayo talaga. At kailangan natin si At Lord. kailangan talaga natin po yung Diyos. So that's why, doing this sa ating pag-aaral to, learning, reading, hearing, studying, memorizing, and meditating it, ito yung mga exercises sa ating buhay na isang disciplinary action to upang sa ganun nga ay mayroon tayong oras sa Panginoon Diyos eh. Kasi kung hindi natin gagapan ito, baliwala lahat ito. If you don't give time to this, baliwala lahat itong pag-memorize nyo. Dahil wala, sayang, ganun, di ba? Kasi kailangan kasi kayo at ang Diyos eh. Kayo at ang salita ng Diyos one-on-one. That's why it's personal. It's a very personal thing with you and the Lord. Kaya paglabas ng doktor sa kanyang kwarto at maharapin niya ng mga tao, confident siya eh. Confident ang ginagawa niya. Kasi alam niya, kasama niya ang Panginoon Diyos sa pagtatrabaho na yun. No? Kahit confident ka, sabihin mo, huwag mong iiwan pa rin ng Diyos. Confident na kasama pa rin Diyos na ginagampanan mo yun. No? Kasi, sabi ng Bible, maliban sa Kanya. Pag di tayo naka-attach sa Kanya, maliban sa Kanya, sa puno, no? Ay wala tayong magagawa. No? So, tama yung mga ibang pastors kasi, they have more time to really study the Word of God. Yun talaga ang binigay ng tungkulin nila, no? Na yun dapat ang gawin nila is to really know the Word of God upang yun ang ibabahagi nila sa kanilang mga constituents, sa kanilang mga kongregaso, no? Kaya makita mo nga dapat tingnan nyo kung paano yung mga pastor nyo. May mga pastor na nagtatrabaho pa para lang, no? But again, it's part of it. It's part of it, no? Dun ginagamit ang Panginoon Diyos din po sa amin how we really depend on Him. Our relationship with God. No? Yeah. Alright. Okay. At bago tayo mag-closing prayer, gusto kong batiin yung dumagdag nating sumali sa ating Bible study, si Glenda May, Lala Carmina. Ayan, marami siyang suggestion, marami siyang How can we naidagdag. share the Word? Si Bernadette, how can we share the Word of God to others? Nowadays, it's difficult to impart the Word of God, especially to unbelievers. By your deeds. It's one way of showing how you could show the Word of God to them. Kung ang salita ng Diyos ay nabubuhay sa buhay, ay gumagalaw sa buhay mo, it will show your actions. And people will notice that. And when they notice that, they will ask you. At kung tinanong ka, ituro mo ang Panginoong Hesus. Bahala na Panginoong Diyos doon. Kasi kung tinuro mo dahil magaling ka, dahil ganito, no, ituro mo lagi ang Panginoong Diyos. They will say, sa office mo, bakit hindi ka nagmumura? Dahil may Diyos ako. Ituro mo lagi ang Panginoon Diyos. Magtataka sila. And from that time on, magkakaroon sila ng kaisipan, bakit ganun ka? No? Bakit may Diyos ka? Bakit ako wala? Bakit mali ba ako? Ganun. They will ask you now. Kapag nandun na, pagkakataon mo na yun. May pagbabago. Yeah. May changes. Yeah. So from there, pwede mong i-share yung pagbabago na yon na nabago ka dahil kay Lord. Hindi dahil sa sarili mo. Yeah. I know it's difficult nowadays dahil yun po ang gustong gawin ng kalaban is to gambalahin tayo. Wala tayong oras na basahin ang salita ng Diyos kaya di natin na ipapamuhay. No? Kaya nga dati na ipapamuhay dahil wala tayong oras binibigyan tayo ng kalaban ng maraming gagawin natin. No? Para busy ako busy ako. The word busy should not be sa ating buhay. Para makaiwas. Busy ka dapat sa Panginoon Diyos. Kaya nga, yung balikan natin yung, buti pa yung cellphone, pag gising sa umaga, yan ang unang binubuksan. Bakit hindi buksan yung Biblia? Yeah. Yan ang, just a question in my mind na pag gising sa umaga, telepono, mga message ang unang binubuksan. Hindi muna, Lord, thank you. Okay, ano ba message mo sa akin, Lord? Bukas ka na isang verse. Di ba? So, bago mo buksan yung Biblia, Lord, bigyan mo ko ng wisdom na maintindihan ko yung mensahe mo ngayon sa araw na ito. And then, open the Bible. Makita mo, ito ay mensahe sa'yo. And then, meditate mo doon. Doon ka magnilay-nilay doon.
Yeah. Ano ibig sabihin nun? And then, tsaka mo mararamdaman yung presensya ng Panginoon. Yeah. Alright? Yung time naman kasi maaga ako nagigising O, di maaga ka rin matulog para hindi ka pupuyat. Ganun. Hindi, marami ako siyang ginagawa well, alam mo ba kapatid, walang hangganan yan Nandyan pa rin yung trabaho mo bukas. Kasi pinipilit nating matapos hindi may bukas pa naman Kung may bukas pa. No? Pero, Kung ang wala importante, nagampanan mo yung dapat sa Panginoon Diyos. Kaso nakalimutan mo gampanin dahil busy ka Patay. Yun ang may hirap Kaya, paggising sa umaga, lalo-lalo yung sinabi ko kanina doon sa ating chat, when Sunday shows its friendly face, we set our work aside. Sana sa linggong itong panambahan, binaba natin dapat na ginagawa natin, kundi maglingkod muna sa ating Panginoon Diyos dahil yan ang araw niya. Kaso, meron tayong mga iba't ibang gawain. Again, it's you and between the Lord. Di ko naman linalat to. May trabaho sa linggo, pero I hope and pray na mayroon silang araw sa Panginoon Diyos. Amen. Pero kasi ito sinabi ko to dahil pangkalahat marami mostly kapag linggo wala silang trabaho why not give it to the Lord? At yan naman ang hiningi ng Diyos sana isang araw lang sa akin sabi Yes. niya binigyan na tayo ng 7 araw yung isang araw 5 araw tayo nagtrabaho, yung isang araw sa pamilya natin, yung ika-7 naman sana sa Panginoon Diyos. Amen. Kaso we're robbing Him Ninanakawan. Ninanakaw natin. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Malakay you're robbing me. So, paano kita nanakawan, Lord? Sa ganito, sa yung araw ko, yung oras ko, ninakaw mo na yun. Paano kasi, ang mundo nag-iba na. Kaya, wise talaga din po si Satanas na gumawa ng mga paraan yon para manlin lang tayo. Kasi yun yung gusto niya, malayo tayo sa Panginoon Diyos. Ilalayo tayo sa pagsasamba sa Kanya. Kaya, pag-araw ng panambahan, mga kapatid, yung labada nyo, bayan nyo muna dyan. Kasi may araw pa naman yan labada. Sa Diyos muna. Unahin natin ang Panginoon Diyos. Kapag inunan nyo ng Panginoon Diyos, sabi ng Bible, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Okay? Wow. Memorize that. It is in Matthew 6:33. Okay? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything And will all be these things will be added unto unto you. Yan. Yan ang Bible verse natin na memorize nyo. Tina Tabernila, Lala Carmina, hello, thank you. And Tak Bautista, sino ba? Edeline Kinaguran, Banatao, thank you so much kay Ate Zoraida Ruiz Agustin, Uncle Moding, Payopay, ayan. Thank you so much for watching. Ayan. Yan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan na nakarinig, nakabasa sa ating Bible study sa araw na to. And hope and pray. Patuloy po kami dito sa iRadio. Lahat ng mga pastors ay aming dinudulog sa Panginoon ang inyong mga karaingan. Alright. Bago tayo mag-closing prayer, Pastor, gusto ko mag-public apology sa lahat na kasi kahapon in-announce ko na meron tayong ngayon, Bible quiz contest ngayon. And fortunately, dahil sa busy tayo ngayon dahil in preparation with the Father's Day, yung sa iRadio natin, inaayos natin po yung ating subscriber. Thank you so much. 800 plus na po yung ating subscriber. And, Thank you sa inyo. Thank you po sa inyo. Supportahan po natin ang iRadio. Thank you, Lord. At ang Covinas for Christ. Siyempre, para din po sa inyo itong ginagawa natin. So, ibabalik po natin yung contest na yun by Monday. Pasensya na po. Talagang kulang na kulang tayo sa oras at panahon dahil po sa dami na ating gawain itong araw na ito. Alright? Okay. Tayo po manalangin. Pagtapos ng panalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga naibahagi pong paano namin po kayo makikilala. Lord, kung wala nga naman yung salita ninyo, hindi namin po malalaman kung sino kayo. Sana, Panginoon, dumating yung pagkakataon na marinig namin. At sa ganun nga, magkaroon kami ng puso o uhaw na alamin kung ano po yung narinig namin. At ganun nga, Panginoon, hindi lang po sa pakikinig, kundi sana po mayroon po yung pagkakataon na mabasa. Sana magkaroon kami ng Bible
at sana pagkakataon na basahin. Sana may laan po namin kahit ilang oras o minuto na saliksikin na yung mga salita sa aming buhay araw-araw. Salamat o Diyos dahil binagyan nyo kami ng talino at sana tong talino to ay magamit namin hindi lang po sa pagmemorya o hindi lang po sa paggamit kundi Lord ay minihimay po namin itong mga salita nyo sa aming mga puso upang sa ganun man dumating ang mga pagkakataon magagamit namin ang mga salita ninyo dahil ito ay magbibigay po ng kalakasan sa aming panampalataya. Amen. Salamat o Diyos at purihin ka at ganoon nga amin din pong nilalapit sa iyong trono ng biyaya at pagmamahal ang mga ilan sa aming mga kapatid na nangangailangan din po ng tulong lalong-lalo po sa physical. Hilutin mo sila Panginoon at magkaroon ng comfort at ganoon din po din sa mga kanilang pangangailangan lalong-lalo po sa expenses. Lord, I know that someday you would favor them kung paano rin po nila maluluto sa mga ito. Sa ganoon nga, Panginoon, ay unahin kanila muna. Dahil kayo po ang pagmumulan ang kanilang mga pagpapala. Panginoon, salamat din po sa mga buhay na patuloy na nagsasaliksik na yung mga salita, nag-aaral ng mga salita at pinapatibay sa kanilang mga puso ay yung mga salita. Nawa po ay lumago ito sa kanilang buhay, ang kanilang panampalataya ay tumatatag. Upang sa ganun man, kapag sila po ay nasubok sa iba't ibang paraan, hindi po sila lilingon patalikod, kundi patuloy po silang lumakad ayon sa iyong kalooban. Salamat din po, Panginoon, sa iRadio. Patuloy na gamitin mo ito upang daluyan ng pagpapala ng bawat isa sa mga aming gawain sa iglesia, sa iRadio, ay patuloy na ang mga iba ay hindi lang po ay nabibigyan ng kanilang mga physical o pangangailangan, kundi higit sa lahat din po ang kanilang spiritual food. Salamat sa mga pagkakataong ito at muli, Panginoon, mapapagpurihan kayo namin sa oras-oras. Lahat po ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 Alright. Maraming salamat po sa inyong pag-join dito po sa ating Bible study sa iRadio. At naway, meron po tayong natutunan sa araw na ito, yung how to read the Bible, how to study Bible. Ano? So 5 po yun. Dagdag na rin natin yung application doon. Ano? At kinakailangan din natin ng apply sa buhay. Hanggang sa Monday po, kita-kita tayo. And don't forget, meron pong Sunday worship sa church sa Cobinas bukas. Kung meron po kayong time, I know it's hard for them na kasi yung oras yung time difference. So, yung iba hindi makakapanood. At kung may time naman kayo doon sa Taglish ng Cobinas for Christ, 5 to 6 din siya, di ba? Yes, 5 to 6. 6 to 7. 6 to 7. So, bali 9 o'clock ng umaga doon sa kanila yan. Ano? Philippine time yan. So, hanggang sa Monday, kita-kita tayo sa iRadio. Ako po si Ramon Pascua. At ito naman po si Pastor Jarvis. Maraming salamat po sa inyo lahat and God bless po sa inyong lahat. Good night. Good night. Mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Bye-bye. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo.
sa presensya mo, Panginoong Jesus. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoong Jesus. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Hangad ko lang lagi mamalagi
lagi sa presensya mo. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.